Hey guys, what's up? Welcome back dito sa DIY Canada and another vlog na naman no na gusto kong i-share sa inyo, and ang video na to is sasagutin ko yung tanong ng isang subscribers dito sa YouTube, no, na ang sabi niya, "Boss, ma-explain mo ba yung nilabas ng Consulate General of the Philippines? Hindi na daw pwede yung direct hire effective 27 February 2023. And then nag-reply ako doon na abagan mo yan next vlog. Okay, so balik tayo dito sa usapan na to kasi mainit na usapan nung nakaraang ilang buwan, no? And marami din akong mga napanood na mga video, no? Pinapakinggan ko yung ibang nag-vlog tungkol sa opinion nila dahil tungkol sa direct hiring na advisory, and pinapakinggan ko kung naka-base ba talaga yung mga opinion nila sa mga totoong direct hiring. Okay? And ako, habang pinapakinggan ko sila, and marami silang hindi naintindihan sa direct hiring, no? So, most of the vlog na nakikita nyo sa YouTube, binabasa lang nila yung advisory. And bago pa lang ako nag-vlog dito sa YouTube, nakita ko na yan. Okay? And yung advisory na yan, lumitaw yan yung nag-viral yung mga video natin sa TikTok, no? Dahil sa inyo. Yung shinare niyo ng marami, and umabot siya ng 1.2 million views, and after that, ilang buwan, may nag-comment na bakit daw ako nagbablog ng gano'n, na hindi naman daw akong consultant. So nagagalit sila bakit ko shinare yung mga information na yun, na marami naman daw dapat na agency. So marami sila, no, nagko-comment sila that time, and after ilang buwan may lumabas na advisory na bawal na daw yung direct hiring. Okay, so linawin natin yan, bawal na ba talaga? Okay, so hindi pa yan bawal. Okay? Hanggang ngayon, nandyan pa rin yan. Okay? So, ngayon, ang pag-usapan natin is yung malinaw na explanation sa direct hire, no? So, kung ipakita ko sa inyo dito sa screen yung yung advisory na yun, ito yun eh. Ayan, nakita nyo ba? Advisory on direct hiring in Canada, no? Consulate General of the Philippines, Migrant Worker Office Labor Section sa Vancouver. Ito yung exact advisory na nilabas nila, na ito yung nakalagay. And di ko to basahin sa inyo na lahat-lahat kasi napanood na ito sa ibang vlog, pero i-explain ko sa inyo bakit nga ba, pinakaunang tanong, bakit nga ba naglabas sila ng advisory? Okay? So pag na kasi natin, no, pag na rinig natin yung word na advisory, ano yung unang pumapasok sa isipan ninyo? Bawal na, or baka may mali na, no? Baka delikado na, di ba? So ang gusto ko maintindihan ninyo bakit sila naglabas ng advisory, based sa kanilang explanation, no, nung binasa ko yung mga information before, bakit sila naglabas ng advisory sa direct hiring. It's because marami daw na scam. Okay? Marami daw silang natanggap na sumbong na scam. Okay? Kaya naghigpit sila na palabas sila ng advisory tungkol sa direct hiring. Okay? Kasi marami daw nakapunta na siningil ng maraming pera, no? And pinagbayad ng LMIA. And meron siyang pros and cons. Okay, meron consequences, meron ding mga pros sa paglabas ng advisory. Unang-una, let's talk about the pros, no? Ang pros ng ganitong advisory is medyo maprotektahan yung mga kapwa natin na hire dito sa Canada, na minsan may mga employer na hindi nagbabayad ng maayos or hindi nagbibigay sa tamang oras na nakalagay sa kontrata. Okay? Yan yung isang pros na medyo pabor sa atin yung mga aplikante, mga gustong mag-apply dito sa Canada. It's because maprotektahan tayo. Okay? And pagdating naman sa consequences ng advisory na to, ito yung pinaka biggest issue dito is
maraming employer na mga legit dito sa Canada na umaatras instead na mag-hire ng Pilipino, instead na gusto nila yung mga Pilipino, umaatras. It's because hassle. Number one, hingian sila ng mga document. And I will show you dito sa screen para makita ninyo, no? Let's see, para malinaw. Okay? So, okay. Itong hinihingi kasi ng yung mag-verify ng pulo, ito yung tinatawag nila na verification sa kontrata, no? So, nakalagay dito, checklist of requirements for MWO verification and DMW registration office direct hiring for British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Yukon, and Northwest Territory. So, nakalagay dito, company employer, address, employee, NOC, and skill, meaning yung code, no? Tier 1, Tier 2, Tier 3. Okay? Okay. So, 2 pages, no? As you can see, yan, 2 pages yan. Now, sir, advantage ba sa atin yung advisory na to or hindi? For me, based sa experience ko as a direct hiring, this is the biggest issue. Ito yung nakakapanlambot, no, sa mga kapwa natin. It's because 80% ng mga employers sa Canada nung nalaman nila to na advisory, umaatras. Okay? Bakit nga ba umaatras? Okay. Isa-isay natin. As you can see, maraming listahan dito ng direct hiring, no? Merong 1, 2, 3. And nung may na-assess kasi ako na na-hire siya pang Pinas, and then kumuha kami ng itong requirements na to, kinumply namin. And ang masaklap kasi dito is yung employer ang magpadala doon sa opisina, itong Consulate General of the Philippines. So, let's say for example, ako yung employer, ako yung mag-hire sa'yo. Ako ang mag-comply nitong lahat. Okay. Ipadala ko yan through post office. Okay? So, mahirap kasi unang-una, ito yung mga hinihingi nila. Let's forward sa number 8, no? Itong number 8 is copy of valid business license, meaning naka-parenthesis sa employer. Okay? So, yung mga document na yan, medyo, let's say, confidential or personal mismo. Parang too much personal na, no? Let's say, ako, gusto nila malaman yung business ko, yung malaman nila yung klaseng business ko. Maglagay ka pa ng business number, which is napaka-hassle, no? Napaka-hassle nito. Mag-provide ka pa ng ganito. And then, nakalagay dito, in the absence of a business license, provide proof to show active existence of company. Okay? So, ito yung sinasabi ko na mayroong pros and cons. So, may mga employer na hindi tamad or marami silang nag-a-assess sa kanila. Meron silang taga-assess ng documents in case may maghingi. Madali ito. Pero sa mga businesses na hindi ganun kalaki, no, na silang mag-asikaso lahat ng documents, challenging to sa kanila. Okay? Meron pa nakalakay dito. Government issued ID with photo and signature of employer or authorized representative. Okay? Ito yun. Next, itong number 9, affidavit of undertaking by employer. So, kukuha pa naman ang employer ng ganito. Undertaking by employer to comply with employment laws including the provision of no fee charging. Which is good to, no? Pagdating sa tayong mga empleyado, it's because maprotektahan yung natin, yung pagtatrabaho natin or pag-hire natin. Kaso ma-hire tayo, masiguro ng Pilipinas na mabayaran tayo ng tama, mabigyan tayo ng tamang oras sa isang linggo, no? Which is good siya. Ang mahirap lang dito, okay, hassle to sa side ng employer kasi nga, kukuha po sila ng affidavit of undertaking by employer. Right? Which is hassle din yun. And then, dito pa, nakalagay, employer's company profile and list of Filipino employees. Okay? So, kukuha na naman sila nito. Diba? So, para sa akin, hassle, sobrang hassle ng
part na to sa employer kasi sila nga yung mag-send ng document papunta doon sa Vancouver or saan nila ipa-verify. Kung sa Canada, kung dito sa Canada kasi nakalagay dito, for British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Yukon, and Northwest Territory. Okay? Ito yung checklist of requirements. Nakalagay dito. Okay? So, pipilapan ito ng employer, company, employer, address, employee, and then NOC skill. Diba? And then dito sa page number 2, nakalagay dito, employer's registration, license to hire foreign workers with BC Ministry of Labor for BC employers only. Ito naman for SK employers only. So, ang dami nilang kukunin, no? Para kang empleyado na hinihingian ng mga documents. At isa pa, ito yon. Okay? So, individual employment contract with addendum. Magkano bayad? $11.50. Okay, so I think for katao, ang pag-intindi ko let's say makahire ako ng 5. So, babayad ako ng 11.50 times 50. 11.50 times 5 pala. Okay? And then, isipin mo mag-provide ka pa ng business license, company registration, or local business permit. No, kukuha ka nito, i-send mo to sa post office, magbayad ka sa post office, and then magbayad ka ng 11.50. No? So, dubli ang hassle ng employer ngayon. Okay? Sobrang hassle. Kuha na naman sila ng affidavit of undertaking. 11.50 ulit. Okay? And then, nakalagay pa dito, cash, postal money order, bank draft, company personal checks will not be accepted. So, hindi sila tumatanggap ng company or personal na cheque, kundi ang kailangan nila is cash or postal money order. Okay? Now, ang filing nakalagay dito, personal or walk-in. Alright? Yan yung number 1. And then, number 2, mail through post. All documents together with postal money order of bank draft payment and prepaid Canada Express post envelope should be mailed to, ito yun. Okay? So, kumbaga, binigyan nila ng matrabaho ang employer imbes na mag-hire na sila ng mabilisan, mapatagal. Kasi nga, aside sa employee na ikaw na aplikante, may kailangan kang kukunin documents, yung employer na nag-hire sa'yo, may kailangan din siyang kuhain ng mga documents, which is napaka-hassle. Kami nga lang sa direct hiring. Dati, no, na-comply ko nga yung akin, 2 months, lahat-lahat. Okay, kasi binigyan ako ng checklist na ganito kukunin. And itong mga employer kasi nagmamadali sila na maka-hire agad kasi nga, minsan seasonal ang work, so sayang yung panahon. Okay? Now, nakalagay dito, incomplete documents, payments, or lack of original signatures will be immediately returned to the sender. So, ito yung isang problema. Bakit umaatras yung mga employer? Kasi pag mali yung na-send nila or hindi kumpleto, hindi i-entertain ng natin, yung consulate natin, nakalagay dito. No, i-return nila to sender. Okay? So, all documents should be sent in 2 separate sets of copies. As you can see, the postal money order bank draft should bear the correct spelling above. First in, first out policy. Okay, alam natin Pilipinas, ganun talaga, no? Maraming kinukuha ng mga documents and then bayad. Ito yung masaklap kasi, no? Sa pag-verify na lang, dapat kung gusto nilang makatulong sa kapwa sana natin, no? I-verify nila yung license ng Canadian employer yung nag-hire sa ating mga kababayan, dapat hindi na lang na sana nila hininga ng pera, no, na magbayad pa ng tag $11, di ba? And then napaka-hassle pa, hiningan pa nila ng maraming documents, and then magbayad pa sa post office, magbayad pa sa ganitong document. Okay, so ang masabi ko lang dito is maganda sana to sa side natin kasi maprotektahan yung mga kapwa natin na ma-scam, maprotektahan yung karapatan natin as manggagawa, no? Masigurado na
mabayaran tayo ng employer dito sa Canada, yung per hour tama, yung sahod tama. But, there's a big but. Nung nakita to, nalaman to ng mga employer na nagpalabas pala sila ng advisory sa direct hiring, which is ito yung advisory nila, no? Umatras, no? And I have, meron kong ina-assist no si Ivan. In-assist ko siya and then pina-comply kasi ito ng ng dito sa Vancouver, no, na ito daw yung kailangan. Na siya, na stress. Sa totoo lang, na stress siya kakakuha. Ayun, no? A scanned copy of the worker's signature in all pages may be accepted subject to validation by DMW in Manila. Okay. Sir, how many times ba i-verify? Okay, ito yung magandang tanong. So, that time nung inassist ko si Ivan, tinawagan ko talaga tong general consulate natin dito sa Canada. Okay? I don't know if yung mga ibang nag-vlog tumawag doon o hindi para malinaw. So, tinawagan ko. Ma'am, saan ko ba makita yung documents na kailangan namang i-download? So, binigyan niya ako ng website. Ito daw yun. Okay, ito yung page. I-click mo daw itong Migrant Workers Office. So, habang kausap ko siya, sinusundan ko bawat click. And then, i-click mo lang daw itong checklist of requirements. Ayan. Clinic ko yan. And then, napunta ako dito. And then, tinanong ko siya, ma'am, paano ba yung proseso? Ano yung pinaka-first step sa mga aplikante? Ano ba yung unahin nila? Sabi, i-download daw to. Ito, may mga listahan na daw dito. And then, pag na-click kasi daw itong checklist of requirements, no? Pag click mo dyan, mayroong lalabas. Checklist of requirements. Ano ka ba? Agency hiring ka ba? Skilled workers? Agency hiring ka ba? Caregivers? So, ang i-click ko is itong direct hiring kasi direct hiring naman ang ina-applyan mo. Okay? So, i-click ko itong direct hiring. Pag-click, ito yung checklist. Okay? Which is ito yung pinapakita ko sa inyo ito. Alright? So, ngayon, sabi ko, ma'am, ano ba yung pinakaunang step? Ito daw yun, kukunin, i-comply daw to, and then sabihin daw sa employers ko, yung nag-hire sa kay Ivan, na ipa-comply daw tong mga, ito, copy of valid business license, affidavit of undertaking by employer, copy of incorporation with notice articles with board resolution stating authorized signatory. Hindi ko na to alam, no, kasi sa side to ng employers, so which is hassle sa kanila. Okay? Which is nakalagay pa dito, length of business. Ito yung isang hinihingi ng natin, gobyerno natin. Business profile must include info about the name, address, contact details of the employer, company, length of business. Okay? So, ang sagot sa tanong na, sir, wala na daw direct hiring. Still, meron pa ring direct hiring. Yun nga lang, maraming nadagdag na documents and sobrang hassle niyan sa side ng employers. Okay? I hope malinaw yan sa inyo, no? And if you want to makita nyo tong documents na to, punta kayo dito sa i-click ko tong website na para mabasa nyo. Okay? So, ang pupuntahan ninyo, ito yung pinaka-homepage, vancouverpcg.org. Okay, ito yung website natin, vancouverpcg.org. And punta kayo dito sa Migrant Workers Office PCG Labor Section. I-click ninyo yan and then nandyan yung request. In case magka-verify kayo, merong guidance dito. Guidance on verification of employment. Yan. Merong mga documents yan. Yan. Ito na yun. Effective March 15, 2023. All request MWO. Basahin nyo lang, no? So, sobra kasing haba. Yan. Basta mga ganito, di maiwasan na POE processing fee and blah 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 blah. So, basahin nyo, okay? So, yan yun. So, sabi ni Kuya, no, na boss, ma-explain mo ba nang nilabas ng Consulate General of the Philippines, hindi na daw pwede yung direct hire effective 27 February 27, 2023. So, itong advisory nila, nakalagay dito naman na meron pang direct hiring, nakalagay, direct hiring processing of contracts may be allowed one time, one transaction basis only. Okay? So, na-implement to nung February 27, 2023. Okay? So, employers who had previously availed of direct hiring exemption will no longer allow direct hire. Ito yung sinasabi siguro ninyo na
employers who had previously availed of the direct hire exemption will no longer be allowed to directly hire and are kindly advised to tied up with. Okay? And process their contract through duly licensed recruitment agency of their choice. So, ito yung mga employers daw na previously naka-avail sila sa direct hire exemption. Okay? So, yung mga employers before na naka-avail sila sa direct hire exemption will no longer be allowed to directly hire. Yun yung mga previous na naka-avail sa direct hire exemption. Okay? So, ang masaklap lang kasi dito is itong sa Tier 1, 2, 3. Kasi malinaw na nilagay nila dito na Filipino workers being employed on direct hire must be for jobs belonging Tier 1, 2, and 3. Okay? So, itong 4 and 5 kasi na tier. Bigyan ko yun ng malinaw na explanation. No? Ang Tier 1, 2, 3. Okay? I'm gonna show you. No? Okay. So, ito yung National Occupation Classification. No? Ito yung tinatawag na tier. Okay. So, nakalagay dito, di ba nakalagay dito na Filipino workers being employed on direct hire must be for jobs belonging Tier 1, 2, and 3 only. Okay? So, still, meron pa rin direct hiring. Okay? Malinaw dito, Filipino workers being employed on direct hire must be for jobs belonging to Tier 1, 2, and 3. Ano bang mga klaseng trabaho ang nabilong sa Tier 1, 2, and 3 only? So, sa Tier 0, ito yung mga advertising, marketing and public relation manager, financial managers. Ang Tier 1, occupation that usually require a university degree. So, mga college graduate, no? Financial advisors, software engineers, yun yung mga examples, no? So, as long as university degree ka, belong ka sa Tier 1. And then, occupations that usually required a college diploma, apprenticeship training or 2 or more years, or supervisory occupation, belong ka sa Tier 2. Okay, malinaw dito, nakalagay yan, no? Computer network, web technician, medical laboratory technologist. Tier 3, occupations that usually required a college diploma, more than 6 months of on-the-job training. Okay? So, example sa Tier 3, yung mga BCares, dental assistant. Okay? So, marami dyan. And then, nakalagay dito, no, na employers hiring Filipino workers under Tier 4 and 5 will have to be processed through a Philippine recruitment agency. Sir, bakit ang 4 and 5 ang tinira nila na daw will have to process through agency? Bakit, sir? Let's say, dito yung Tier 4 and 5. Right? So, sa Tier 4, occupations that usually require high school diploma or several weeks on the job training. Occupations that usually need short-term work demonstration and no formal education. Okay? Bakit sila dito nagka-interest sa 4 and 5? No formal education. Okay, example, landscaping, ground maintenance, laborers, delivery service drivers, door-to-door. Number 1, high school diploma and no formal education. This is the biggest job or sabihin natin na malakas sa Canada. Okay? Ito yung yung iba, nandito yung mga skilled na bilong yung iba. No? May mga skilled na meron sa Tier 4 or sa Tier 5 kasi ito yung mabilis i-hire ng mga employers sa Canada, especially pagdating sa seasonal workers. No formal education. Kaya tingnan mo sa job bank, may nakalagay dyan, no formal education needed, or maybe sa kontrata or sa LMIA nakalagay dyan. That is why nakalagay dyan na Tier 4 and 5 will have to be processed through Philippine Recruitment Agency. Bakit ko alam to? Okay? Bakit ko alam? It's because I know itong Tier 1, 2, 3, 4, 5, itong 1, like yung mga managerial, financial advisor, engineers, hindi yan parang common na palaging nag-hire. Okay? Bihirang mag-hire yan. Ang malakas, itong Tier 4 and 5. Okay? Andyan yung mga like home child, mga retail persons, no, mga
pang high school na trabaho, yung hindi kailangan ng education na maganda. Ito yung hinahanap ng mga employer sa Canada. Kaya nilagay nila dito, Tier 4 and 5 will have to be processed through a Philippine Recruitment Agency. Mautak, di ba? Mautak yung alam natin, gobyerno natin. Kasi alam nila, alin yung malakas na tier sa Canada na karamihang hinahire ng employer. Okay? So, I hope nasagot ko yung mga concern ninyo, sir. Wala na daw direct hiring. Okay? Still, meron pa rin, pero yun nga lang, hassle sa side ng employers. Okay? Hassle. So, ang i-hire na lang ng employers is itong nakalagay na direct hire must be jobs for belonging tier 1, 2, and 3. Yan yung nakalagay, di ba? And now, ngayon, ito yung sinabi ko na hassle. Bakit nakalagay dito? Submission of the application to our office for direct hire exemption shall at all times be done directly by the employer. Okay? So, yun ang nga sinabi ko sa inyo. Kung ako yung employer, no, marami akong iniasikaso sa business, hiningian pa ako ng ganitong document, magpunta pa ako sa post office, magbayad pa ako ng ilang 11.50 yun. Yan yung nangyari na marami sanang ma-hire sa Pilipinas na ngayon tahimik. Naging tahimik. It's because dahil sa advisory na to. Okay? Yan yung masaklap. Okay? So, yun yung mga dapat nyong malaman no, pagdating sa direct hire. Merong pros and cons, and karamihan dito sa kung pansinin mo tong advisory is maganda naman siya, maganda yung pakay nila na maprotektahan yung mga kapwa natin manggagawa, no, lalo yung mga skilled natin, mga experienced na mga workers natin. But too much. Para sa akin as a direct hire, kasi dumaan ako sa direct hire na alam ko yung proseso kasi ako mismo nagpa-process ng mga document, ako nag-comply. Alam ko gaano kahirap. And naka-feel ako kung gaano kahirap sa side ng employers. Okay? Yung mga nakikita nyo nag-vlog na binasa lang nila to, tinatagalog nila to, kahit English to, tina-translate nila na ganun, but lack of explanation. They don't know what they are doing because di nila alam kung ano yung totoong direct hiring sa Canada. Kasi hindi sila dumaan sa pagiging direct hire. Okay, sorry sa mga nag-vlog, lots of videos there, bullshit na videos, wala. Okay? So, hindi na wala ang direct hire. Itong sinabi nyo na wala ng direct hire dyan sa Pilipinas, mostly sa Pilipinas talaga ang naapektuhan nitong direct hire, it's because yun lang namang agency na mga sa Pinas lang ba? Kumbaga, sa Pinas lang ang maraming agency. Kasi kami na mga galing sa Taiwan, galing sa Japan. Yung iba, walang agency, hindi dumaan ng agency, direct hiring. No, diretso kami sa company ng Canada, no, mga employers namin. Pina-process kami and then binigyan kami ng link, mag-process ng work minute. That's it. Pagdating namin sa Taiwan, hindi kami hiningian na ganitong bayad. So napakaganda ng direct hiring from outside Canada ka kasi walang hinihinging pera. Ang tanong, bakit sa Pilipinas meron? Okay? Yan yung masaklap. Di ba? Yan yung masaklap. And isa pa, mayroong limit, no? Let's say, may employer na mag-hire ng, let's say, farmers. Nakalagay dito, no? na ang allow piecemeal and cumulative processing of up to 5 workers. Okay? Kumbaga, tinitipid ng gobyerno natin na maka-hire yung mga Canadian na employers ng direct hire up to 5 workers lang, and nakalagay kasi dito na maximum of 5 workers lang daw. Okay? One transaction basis only for company business employees hiring up to maximum of 5 workers. Ang tanong dyan, bakit nilimita nila na 5 lang? Okay? Kasi pag lumampas na ng 5, ang gusto na nila is yung pang-6 hanggang pang-10 dadaan na saan dadaan? Dito na. Okay? Yan yun. So, maraming limitasyon kaya yung mga employer sa Canada umaatras at
hassle, umaatas at hassle sa kanila. And ang masakla pa dito is pag na-hire na kayo, no, maraming nangyari na na-hire sa Pilipinas, and then nung hiningian ng employers ng mga ganitong requirements daw, umaatras. No, yung ibang employers natakot na. Akalain mo hihingiin yung valid business license nila, no, mag-affidavit undertaking pa sila, no, ang dami pang hinihingi. Tapos employers company profile and list of Filipino employees, no, kung meron silang empleyado ng mga Pilipino, no, hiningi ang list of Filipino employees. Ang di ba? So challenge to sa side ng employer, kaya maraming mga nasa Pilipinas ngayon na minsan maawa tayo kasi instead na ma-hire sila, umaatras ang employers. And experience ko din yan last year, no, na may ina-assist ako and na-hire talaga siya, no, na-hire siya and umatras, sinabihan siya na naka-hire na kami ng iba, it's because of your government na ang daming hinihingi, dami daw chichiburichi, imbis na mapabilis, mas lalong tumatagal. Okay, pag-usapan natin matagal. Tinanong ko nung tinawagan ko yung consulate. Sabi ko, ma'am, gaano ba katagal ang proseso? Okay? Sabi niya, tama lang yung documents, kompleto at nakapagbayad, 11 to 15 working days lang ang verification. Sabi niya. So, speaking of verification, how many times i-verify? So, ang sagot is 2. First, i-verify dito sa Canada, dito sa Vancouver or saan siya na sa British Columbia ba siya. I-verify muna nila dito. Now, next na verification, if ang aplikante is nasa Pilipinas, siyempre bago ka maka-apply at makaalis, normal sa atin na maraming hinihingi. I-verify din yan doon, no? I-check nila kung na-verify na ba dito sa Canada. What do you think? Hassle o hindi? Yan yung nangyayari sa totoong direct hire. Okay? Kasi nung dumaan kami sa Taiwan, wala. Hiningi lang yung ID namin. Okay, go. Wala na. Hiningi yung passport namin. Kung ano yung hiningi ng Canada, yun lang ding hinahanap nila. Hindi na alam yung gobyerno sa Taiwan. No? Kasi Taiwan ako galing. Okay? So, what's the difference? Imagine, ang daming na-hire. Let's say, maraming employers ang gustong mag-hire ng Pilipino. Ang ilang documents yung nakita nyo na tag 11.50. Imagine, let's say nag-hire ng 20. Na how many documents yun? Extra income, di ba? So, ganun kalupit yung gobyerno natin. Okay? So, hindi na wala ang direct hire, nandyan pa rin, pero bumaba ang number of people, lalo na sa Pilipinas, na na-hire through direct hire. It's because of this advisory. Okay? I can talk like 2 hours about sa direct hiring, lahat ng natutunan sa direct hiring, but I think it's too long na sa video na to. I hope na nagka-idea kayo. And pinakita ko naman sa inyo yung website. Just i-click nyo lang yun, sundan nyo to. And then basahin nyo na lang in case nasa Pilipinas ka and then na-hire ka. So, documents, nandun na din yung listahan, no? And in case ma-hire kayo, connect with me, no? Ask mo ko, message mo kasi tawagan natin yung consulate. Okay? Kasi tinawagan ko talaga yung consulate kung ano bang proseso, saan namin makuha yung requirements, kasi may kaibigan akong na-hire. Sabi ko, I'm helping my friend, na-hire siya sa Pilipinas, and then kailangan namin yung verification list. Ano ba yung kailangan? Sabi niya, punta kasi itong website siya. Sabi ko, wait lang. Open ko muna yung laptop habang kausap kita para masundan ko yung click by click. Okay, sige. Ayun, sinundan ko. Yan yung pinakita ko sa inyo. And yan yung ini-explain ko sa inyo is because nakausap ko mismo yung consulate natin dito sa Canada. Okay? And I hope na satisfied kayo sa video na to. And it's very long, na pasensya na. Medyo humaba yung video natin. Pero gusto ko lang na i-share sa inyo yung totoong nangyayari sa direct hire. Still, meron pa rin direct hire, lalo na kung outside Philippines ka, continuous and direct hiring. As long as hindi maglabas ang Canada na stop
ng direct hiring, hindi na kami mag-provide ng LMIA kasi ang nagpapatunay na ma-hire ka sa direct hire is yung LMIA or Labor Market Impact Assessment. Yung document na yun ang nagpapatunay na pwede sila mag-hire ng outside Canada. Okay? Pag ang LMIA na ang ma-stop or sabihin ng gobyerno na hindi na kami mag-issue ng LMIA, that's the time na ma-stop ang direct hiring. Okay? Pero as long as mag-provide pa sila ng LMIA, bibigyan pa nila ng pagkakataon yung employer na makakuha ng document na yun, which is LMIA, direct hiring is still there. Okay? It's still there. Sa atin lang, Pilipinas, yung sinasabi na wala nang direct hire. Minsan kasi yung mga nagsasabi na wala nang direct hire, yan yung against sa direct hire kasi gusto nila papuntahin kayo doon sa agency, doon kayo magbayad, and that's a bullshit na bago pa lang ako nagba-vlog sa TikTok, ang dami nag-comment, bakit ka nagtuturo ng ano na hindi ka naman consultant, pwede naman silang pumunta sa agency. So nagalit sila that time, which is video natin na nag-viral that time, 1.2 million views, and after ilang buwan lumabas ang advisory. Sabi ko, tinira nila yung direct hiring because marami kasing nakikita nila doon sa video na yun na nagka-interest paano ba mag-apply as a direct hire. No, ngayon, para mapigilan yung direct hire, yan yung nangyaring advisory na pinalabas nila. Okay? So, mukhang may na-contribute ako bakit may advisory lumabas dahil dun siguro sa video na nag-viral no sa TikTok, and maraming nag-comment that time, and alam ko na mga members sila ng agency that time kasi nahalata sa mga comment nila na ginagamit ko lang daw yung job bank, na ituro ko yung para may content lang daw ako sa TikTok. Sabi ko, that time wala naman akong kinikita sa TikTok, wala akong income sa TikTok dati, so sinare ko lang yung idea about direct hire na makatulong sa ibang kapwa natin makapunta sa Canada na hindi gumastos ng malaki, pero may nagalit, no, may nainis sa ginagawa natin, but okay lang yan kasi alam ko, before ako nag-vlog, alam ko na no matter what you do, kahit mabait ka o hindi, people will judge and people meron talagang masabi. Okay? So I don't fucking care. I don't give a fuck sa mga naging haters ko before because masaya ako na how many families ang natulungan ko ngayon na nandito na sila sa Canada, and masaya na natupad yung pangarap nila. Okay? So meron kang tanong about sa video na to, no? I-comment mo sa baba na hindi ko na-include, maybe hindi ko na-include yung information dito sa video na to, and try ko sagutin if mabasa ko yan. Okay? So, again, thank you so much, and see you next time. This is Jem, and mga bagong nakapanood sa video na to, no, follow kayo or subscribe kayo sa channel natin kasi marami pa kayong gustong matutunan pagdating sa direct hire. Okay? See you next time. Bye-bye.